crayfish natin. O kung makikita nyo to. Andun, ayan. Okay, next week meron na tayong Insta360. Pwede rin yun sa underwater. So makakabawi ako sa inyo sa shot pag nasa tubig. Ayan o, meron na. Ayan yung graylings ngayon. Ganyan nakalalaki sila. Kanino ko pa sila ina-obserbahan dito. Ganun kaganda yung quality ng phone, ng camera phone ko. Pero nakikita naman. Ayan yung isda nilagay ko. Nagtataka nga dun sa isang isda. Wala na siyang buntot. So siguro nahagip siya ng crayfish na malaki. Ganyan, dito lang yung crayfish na malaki. Akala ko nakawala na. Saan kaya yan? Silitin natin dito. Hindi na makita. Puro na kasi aquatic plants eh. Ayun, pero okay yan sa mga crayfish, yung ganyang setup. Yung puro green. Kasi kaya nila yung sobrang liwanag. Sabi ngayon nocturnal tong mga to eh. So may chance lang kayong makita sila lumabas pagkagabi. So parang makita nyo sila ng umaga, uhuli nyo talaga sa mga hides and ito yung malaki. Ito yung malaki. Pakita rin siya sa wakas. Ayun na. Ayan. Bulabog. Tanggalin ko yung headlamp. Lawa natin. Hindi na makita. Yung ko, irrigator ko pagkagabi. Hinto. So may crayfish na sa bandang bandang tube kanina. Ayun na. So marami pa nag-survive na quailings. Kasi nung inoobserbahan ko sila kanina na nagpakain ako, naglalabasan sila sa lahat ng sulok. So marami nag-survive. Ayun, meron pa. Marami nag-survive na quailings kahit na nung una kala ko wala na. Siguro nag-molt sila at bumaon dun sa mga medium o dun sa mga burak. Ayun ang kagandahan pagka may burak or marami aquatic plant. Nagiging natural hides sila yun. So ano pa yung iba? Marami pa yan. Ito tingnan natin kung makaka-check pa tayo. May craylings dun sa may dahon. Dahon to ng mulberry. Ayan. Dalawa pa sila nun. Alam nyo ba, ilang linggo na yung mulberry leaf na yan. Hindi pa rin natutuyo at na-decompose. Ewan ko bakit gano'n. Hindi kaya tubuan ng ugat yan. Idahon lang yan eh. Tagal ma-decompose. Siguro dahil naarawan to, nagpo-photosynthesis pa rin siya. Hindi namin kinakain ng crayfish. So ayan, marami pa dyan. Hindi ko lang mapakita sa inyo talaga eh. Ayun ito hindi, ito pala yung naputulan ng ayun o, tingnan nyo, cute ng gapi o. Naputulan ng buntot. Nakagat siguro ito ng crayfish. Diba? Parang dolphin.
Buti nakawala siya, nabuhay pa siya. Tutubuan pa ba yan? Pagka naputulan. Kit ng palikpik ng gapi ko eh. So ayun pa yung mga kriling. So, yun, diba? Marami-rami rin sila napapakita. Kung nasa aquarium to, madali sana natin masusubaybayan. Kaya lang, hindi naman kasi natin to kumbaga main hobby. Wala pa lang na dito napasakay lang sa mga nakikiuso. So okay naman, nakakatuwa dahil ang alaga ko dati bago magkaling Bruce plant, mga cichlids. Ilaga rin ako dati na salamander, yung parang butike na pwede sa tubig at sa tuyo, no? Pero mas gusto niya medyo moist na lugar. At may kwento yun, pero tsaka ko na ikukwento, mahabang kwento. Tsaka hindi naman related dito, diba? Tapos, ano ba marami akong alaga, mga kung ano-ano dati. Sugar glider, tapos iguana, basta marami, kung ano-ano. So, ito yung mga hobby ko. Kaya itong pag-aalaga ng crayfish, kinatuan ko rin. Saan ka naman makita ng alaga mo yung pag nanganak pinaka-konti may 50. Diba? Unang anak ng maliliit kong crayfish 50. Ewan ko lang ngayon pag nangbuntis ulit itong mga to. Buti na lang hindi maarte magbuntis, no? So yun lang muna siguro yung update natin. Nun pala sa nakausap ko sa Facebook kanina. Ngayon habang nagbibideo ako ngayon, may message sa akin, "Sir, nakuha tayo ng Bicol Karata kay Sir Noah daw pagka nag-release." Sabi ko bakit meron ka ba? Sabi, hindi siya, napanood ko yung video mo about sa Bicol Karata. Sabi ko naman, mukhang mabubuhay pa naman to, pero medyo alanganin. Pero sana mabuhay, no? Dahil ilang araw na siya nandito at nagtatry na mag-survive. Tingnan nyo tong kangkong natin. Diba? Parang Jack in the Beanstalk na. Susunod niya, nasa kisame na yung kangkong natin. Ayan o. Tapos ito pala yung Bicol Karata nating na disgrasya. Buhay pa, di ba? Ayan o. At yung new growth okay pa rin naman. Diba? Titingnan natin yan kung mabubuhay. Kung nabuhay yan, hindi mabuti. At hindi na tayo bibili ng Bicol Karata. Pero actually, bala ko dating bumili ng Bicol Karata. Hindi lang natuloy-tuloy kasi nag-back out yung mga binilan ko. Ewan ko kung bakit. Sabi ko, willing ako mo kahit 10 Basta tama yung presyo. So, ayan. Teman na natin yung... Ito yung pinakain natin nakaraan. Okay pa rin. Tapos, ito pa rin yung isa. Ayan. Tapos, ito yung pinakain natin Helianthora. Ito. Diba? Okay na pa naman. Ayun pa rin yung pagkain. Nandyan. Tapos, ito na pa yung isang Helianthora. Medyo mamahal. Konti. Sorry. Ayan. So, okay pa naman sila. Kailan ba natin pinakain to? Ako. Dito sa, pagkuha ko ng video ngayon. Kanina umaga pa lang pala yun. Hindi pa yan magpapakita ng decline ng health. Ito namang Helianthora na sabi ko sa inyo alanganin. Ayan siya.
Yung maliit na bumigay na yung mga sabi ko sa inyo patuyo. Pero may isa pang ano yan, feature, so possible na mabuhay pa. So dito naman meron pang division sa left side. So ang Heliampora hanggat merong laman yung sa picture niya yung ilalim, may pag-asa pa yan. So kaya huwag lang natin gagalawin. Maganda lang dito, itong mga propagation natin ng minor, ang promising dahil nagpo-produce na sila ng mga maliit na growth. Ayan, diba? Tapos dito naman, ayan, meron mga new growth. Kahit dito, ayan, may mga maliit na picture. At itong mga ilang pirasong picture na to, wala pang sign ng decline ng health. Itong iba yung nagdidilaw, pero yung may mga side naman siya na hindi. So good yun. Ito may growth point na rin na ilalim. Ito naman majority nagdilaw, pero meron pa rin nagsumipling yan. So goods pa rin yan. So hindi pa rin natin masasabi na 100% magtutuloy-tuloy yan. Pero at least hindi ganun kabilis yung pagdidilaw nila o pagkamatay. So may pag-asa pang mag-strike na bago mathuli ang lahat. So ito naman yung niripat natin, nalinisan natin yung root system kasi may mga pest ito. So, maganda pa rin yung kanyang pinapakitang growth. Katunayan yan, dire-diretso yung pag-produce niya ng magagandang features sa ilalim. Meron ng glands na nakakabit. Ayan. So gusto ko sanang hatiin to nung nakaraan, kaya lang ayaw niya magpahati. Dikit na dikit yung middle part niya. Kapag hinati mo, hindi siya maghihiwalay unless gupitin mo talaga, which is masasacrifice naman yung mga magagandang feature niya at yung root system na maganda. So mas mabuti nang ipagpaliban natin dahil marami pa namang propagation na pwedeng pagtuunan pa, no? So ito naman parang na test rin to, pero nung nilinisan natin, gumanda na yung uli yung tubo niya. Ayan, so praise God sa mga improvement dulot ng mas magandang humidity dito sa loob. So sa tingin ko, ang sikreto ng mga nag-aalaga ng Heliampora tulad ni Sir Andeng dahil may maganda siyang growing area, no? Mataas yung humidity at maganda yung ilaw. Dito hindi man natin makakuha yung best na kulay niya dahil hindi naman tayo nag-grow light. At least yung humidity medyo maibigay natin ng kaunti, no? Pag ako napunta dito ng tanghali, yung init niya mainit talaga at malinsangan. Pero ang maganda doon yung alinsangan niya, yung humidity nandoon. So yun pa, plus medium nito, ang ibabaw ay pure sphagnum na fresh, no? At yung ilalim ay pure ferlite, no? Ayan. At yung pinaka ilalim na ilalim ay may manipis rin na latag ng pure sphagnum. So ganun ang aking setup dito. Papansin nyo yung mga picture ng Nepenthes, di ba? Ano na dyan, tumayo na dyan. At mas maganda yung tubo nila kasi humid or malamig yung medium. So may mga small propagation rin dito, medyo maganda yung mga pinapakita. Ito lang talaga kasi kitang-kita ko na yung pangit ng pagka growth niya dahil may parang ayun yung tulad niya, parang brown area, dulot yun ng mga peste at sobrang tubig. So pagka tinumubuan uli yan, di makikita natin kung talagang makakaya niya yung pinagdaanan niya na peste at possible na root rot dapat yun. Hindi natin naagapan, buti na lang talaga nagripa tayo. So yun lang muna at salamat sa inyong panonood at pagtangkilik.
Alam nyo ba, medyo nadagdagan ng konti itong ating community dito sa YouTube. Mga nanonood ng kaunti, ano? So, bigyan ko kayo ng medyo nakakatawang information about dito sa YouTube channel natin. Alam niyo ba, in 2 years, hindi pa ako kumikita dito sa YouTube channel natin. Kahit 5 peke o duli. No, kaya naman ako, ba't ako nagpapatuloy kung wala naman ako kinikita? Sir, meron namang advertisement or na-monetize na. Oo nga. Kaya lang yung nakukuha kong kita dito every month. No, may 50, ano ba yan? Half dollar, $1, no, average is $2 lang. No, sa loob ng isang taon, no, kung $2 per month, no, magkano lang yun. So, pang second year natin ngayon, or pang third year na pala yata. So, wala pa rin ako nakukuha dahil nga maliit lang kinikita natin dito. Pero ngayon, medyo dumadami na yung nanonood. So, naging $4 na. At every month monthly yun diba? Napakaliit na bagay kung dun sa effort na binibigay natin sa pagbablog na to. Pero etong pagbablog natin nakakatulong naman dun sa ating Shopee store dahil naidadirect natin yung mga nanonood dito sa ating Shopee store. So ayun yung isa sa mga good thing about this YouTube channel. So ngayon, chinek ko yung AdSense ba tawag doon, kung saan naiipon yung kinikita mo. Nakita ko nasa $89 na yung ating naipon. Diba? May pambibili na tayo ng Bicol Karata. Biro lang. So, ito nga, yung Bicol Karata natin. Tapos, siguro bago matapos tong taon na to, hopefully, no? Hindi ko alam kung paano ma-i-claim yung $100 na yun pagka nakompleto na natin. Kung kailangan ko bang i-link uli yung AdSense ko or paano, hindi ko alam, pero malalaman natin at sasabihin ko sa inyo. Pero tagal na nating pinaplanong i-repot tong mga Sanjos dito, hindi natin ma-repot to, diba? Ayan, yan ako tayo ka-busy. Natapos ako kanina na mag-ayos ng order mula bibideo kanina ng ilang video na in-upload natin. Tapos nagpaso na ako ng mga order. Hindi naman ganun karaming umorder nga kanina. Pero naipon kasi yun mula nung Friday ng hapon. At may mga umorder. Hindi ganun kasing dami ng umorder na nakaraan. Pero at least meron. Tapos natapos ako magpaso. Siguro around 3 PM na. Tapos nagpahinga ako konti. Hiniga ako yung likod ko. Sakit sa likod eh. Alam niyo naman kung anong pakiramdam pagka naghahalaman ka carnivorous plant ng medyo matagal-tagal. Sakit sa likod. After nun, pahinga ako. Pagtingin ko sa oras, sabi ko, nako, anong oras na? Past 3 na. Tapos, ko na, naipa ko na pala yun. Tapos, ayun, binay ko na papunta sa JNT. So, ayan. So, ganun kadaming oras ang ginugugol natin sa pag-aalaga ng carnivorous plant. Pero syempre, may time pa rin tayo sa family natin. No? So, syempre sa church or sa pagbabasa ng Word of God. So, masaya mag-alaga ng carnivorous plant tulad ng ibang pag-aalaga ng halaman. Talagang very rewarding at relaxing talaga. No? So, medyo madalang-dalang na ngayon yung stress natin sa pag-aalaman. Di tulad dati talaga stress na stress ako kasi hindi ko pa alam kung paano talaga timplahin. Ngayon medyo sa awa ng Diyos, nakukuha na natin yung timpla. So, ngayon, medyo kumukonti na yung stocks natin. So, ang plano namin bukas ni Mrs. propagate yung pwedeng i-propagate para madagdagan. Kasi kung hindi, alam niyo na mangyayari. So, sold out yun, wala na tayong stocks. So, yung sa tissue culture, medyo madedelay ng konti yun. Kasi, ang mahal ng bigay. Kaya, hindi ko magbebenta sa inyo na pinramis ko sa inyong mura. So, possible daw na mag-release sila ng
mura sa darating na first week siguro ng January or December. Kung sakaling matuloy yun, edi i-release ko na rin sa inyo. Diba? Kung hindi naman, itatanim ko na lang lahat. Okay lang naman sa akin yan. Kasi kailangan ko rin talaga ng iba pang stocks ng Venus Flytrap. So, kung pagkakaalam ko, B52 yun. Pero kung seed grown yun, hindi ko i-out na B52 yun. Kasi hindi naman pwedeng seed grown na B52. Walang ganon. So, pwede nang sabihin na seeds ng B52. Pero hindi nila pwedeng sabihin na cultivar nun talagang B52 na. Kasi only way na makapag-propagate ka ng B52 is from the mother plant talaga na B52 na siya. Hindi sa seeds. Kasi sa seeds, pwedeng mabago pa yung mga traits niyan. Tapos, imagine, i-tissue culture mo ba? Pag tissue culture mo, lalong magiging unstable yung traits na. Hindi ko sinasabing pangit o mas halong gumanda or hindi na kasing ganda nung original. So, ayan. So, yun na. Tumaba na talaga ng gusto yung video na to. Ayan, bago ko putulin yung video, pakita ko sa inyo yung mga bagong supling natin na tracking. Kala ko konti lang yung nag-strike, ang dami pala sa paligid. Hindi lang natin makita kasi natatabunan ng medium. No, pero nung kanina, sinilip-silip ko, ang dami na pala sa paligid. So, yun lang muna. Hopefully, nakapag-share na naman ako sa inyo ng mga kaunting kaalaman sa pag-aalaga. No, inom kayo ng tubig, matulog ng maaga, iwasan ang matamis, at huwag kalimutan at katamaran ang pananalangin. God bless and bye-bye.